Bakit may mga taong kusang sumusunod sa isang tao kahit wala naman itong hawak na pera, kapangyarihan o puwersa? Simple lang, dahil may isang bagay siyang naipaniwala sa kanila. At kapag naniwala na ang isang tao, hindi mo na kailangang pilitin siyang sumunod. Siya na mismo ang gagawa ng paraan para sundin ka. Ito ang Law 27 ng The 48 Laws of Power. Play on people's need to believe. Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung bakit napakalakas ng pangangailangan ng tao na maniwala at kung paano nagiging source ng influence ang isang simpleng idea, pangarap o pangakong nagbibigay sa tao ng pag-asa. Bakit gusto ng mga tao ang may isang pinaniniwalaan? Likas sa tao ang maghanap ng bagay na maaari niyang paniwalaan. Kapag may problema tayo, gusto natin ng sagot. Kapag hindi natin alam kung ano ang mangyayari, gusto natin ng kasiguraduhan. At kapag pakiramdam natin ay wala tayong direksyon, naghahanap tayo ng isang bagay na pwedeng sundan. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit madaling mapalapit ang tao sa isang taong mukhang sigurado sa kanyang sinasabi. Halimbawa, may taong dumadaan sa mahirap na sitwasyon at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Tapos may dumating na taong nagsabi sa kanya, "Gawin mo ito ang tamang paraan." Kahit hindi perpekto ang sagot, pwedeng kumapit ang tao rito dahil gusto niyang magkaroon ng direksyon. Ganito rin kung bakit maraming tao ang naaakit sa mga taong nagbibigay ng pag-asa. Kapag may nagsabi sa iyo ng mga ganito, kaya mong baguhin ang buhay mo. May paraan para maayos ang problema mo. Natural lang na makikinig ka. Hindi dahil sigurado kang tama siya, kundi dahil gusto mong maniwala na may solusyon pa. At dito nagiging interesting ang Law 27. Ang isang tao na marunong umintindi sa gusto at kailangan marinig ng iba, mas madali niyang makukuha ang kanilang atensyon. Kapag nagawa niyang bigyan sila ng sagot, direksyon, o pag-asa, mas nagiging bukas sila sa kanyang mga sinasabi. Hindi ibig sabihin nito na madaling lokohin ang lahat ng tao. Ang punto ay simple lang, mas madaling maimpluwensyahan ang isang tao kapag binibigyan mo siya ng bagay na matagal na niyang hinahanap. Minsan sagot yon, minsan pag-asa, minsan isang grupo kung saan pakiramdam niya ay kabilang siya. At kapag nahanap ng tao ang bagay na yon, doon nagsisimula ang mas malalim na attachment. Hindi na lang niya pinapakinggan ang sinasabi mo. Unti-unti nang nagsisimula na paniwalaan ang paraan ng pag-iisip mo. Ang psychology sa likod ng Law 27. Para maintindihan natin kung bakit malakas ang Law 27, kailangan muna nating maintindihan kung paano mag-isip ang tao. Kapag may isang taong nagbibigay sa atin ng malinaw na sagot, lalo na kapag magulo ang sitwasyon natin, mas nagiging madali para sa atin na magtiwala sa kanya. Isipin mo kapag may problema ka at hindi mo alam kung ano ang dapat mong gawin, tapos may dumating na taong mukhang sigurado sa kanyang sinasabi. Hindi siya nagdadalawang isip, malinaw siyang magsalita, at parang alam niya kung saan ka dapat pumunta. Kahit hindi mo pa siya lubos na kilala, mapapaisip ka na agad na baka tama siya. Isa sa pinakamalakas na dahilan nito ay ang certainty. Ayaw ng tao sa pakiramdam na wala siyang alam o walang direksyon. Kaya kapag may taong nagbigay sa kanya ng simpleng sagot, mas madali niya itong tatanggapin kaysa sa isang sagot na puno ng komplikasyon at duda. Pangalawa ay belonging. Gusto ng tao na maramdaman na may grupo siyang kinabibilangan. Kapag may isang community na nagsasabing, "Kasama ka namin," natural na mas magiging komportable siyang makinig at sumunod sa mga paniniwala ng grupo. Pangatlo ay purpose. Mas madaling magtiis ang isang tao kapag naniniwala siyang may dahilan ng ginagawa niya. Kapag may nagsabi sa kanya ng mga ganito, may dahilan kung bakit mo pinagdadaanan ito. May mas malaking goal tayo. Nagkakaroon ng bagong meaning ang mga ginagawa niya. At pang-apat ay ang tinatawag na hope. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon, basta naniniwala ang isang tao na pwedeng gumanda ang bukas, meron siyang dahilan para magpatuloy. Kaya napakalakas ng mga taong marunong magbigay ng pag-asa. Ito ang pinagsama-sama upang mabuo ang Law 27, certainty, belonging, purpose, at hope. Kapag naibigay mo ang mga bagay na ito sa isang tao, mas madali mong makukuha ang kanyang attention at trust. At kapag tumagal yon, pwede ring maging loyalty. Pero dito rin nagsisimula ang problema, dahil ang mga bagay na ito na natural nating hinahanap, pwedeng gamitin ng isang tao para kontrolin tayo. Ang formula ng charismatic influence. Kung gusto mong maintindihan kung paano nagkakaroon ng malakas na influence ang isang tao, hindi sapat na sabihin lang nating charismatic siya. May mga bagay na ginagawa ang mga taong madaling mapaniwalaan at sundan ng iba. Una, simple ang mensahe nila. Hindi nila pinapahirapan ang tao sa maraming komplikadong paliwanag. Kapag may problema, nagbibigay sila ng madaling maintindihang sagot. Kapag may goal, malinaw nilang ipinapakita kung saan papunta. Dahil dito, mas madaling tandaan at ulitin ng mga tao ang kanilang sinasabi. Pangalawa, may malinaw silang vision. Hindi lang nila sinasabi kung ano ang mali. Sinasabi rin nila kung ano ang pwedeng mangyari kapag sinunod ang kanilang idea. Halimbawa, hindi lang dapat sabihin na, "Mali ang ginagawa natin." Ang mas malakas ay, "Ganito ang dapat nating gawin, at ganito ang magiging resulta kapag ginawa natin ito."
Pangatlo, marunong silang gumawa ng connection. Hindi lang nila kinakausap ang isip ng tao, kinakausap din nila ang emosyon nito. Alam nila kung ano ang problema, takot, pangarap, o frustration ng kanilang audience. Kapag naramdaman ng isang tao na naiintindihan mo siya, mas nagiging bukas siya sa sasabihin mo. Pang-apat, gumagawa sila ng identity. Hindi lang nila basta sasabihin na, sumunod ka sa amin. Mas malakas kapag pinaramdam nila sa tao na, parte ako nito. Kapag naging bahagi ng identity ng isang tao ang isang grupo o paniniwala, mas mahirap para sa kanya na basta itong iwan. At panglima, binibigyan nila ng dahilan ng mga tao para magpatuloy. Pwedeng pangarap yon, isang malaking goal, o simpleng pangakong may magandang resulta sa dulo. Kapag may pinupuntahan ng isang tao, mas madali siyang manatili sa isang grupo o maniwala sa isang leader. Kaya kung pagsasamahin natin, simple ang mensahe, malinaw ang vision, may emotional connection, may sense of belonging, at may dahilan para magpatuloy. Hindi ibig sabihin na lahat ng taong gumagamit nito ay manipulative. Pero kapag ginagamit ang mga ito para samantalahin ang kahinaan ng ibang tao, doon nagiging delikado ang influence. Bakit mas malakas ang emotion kaysa sa logic? Kapag may isang bagay na gusto nating paniwalaan, hindi natin palaging hinahanap kung tama ba talaga ito. Minsan, mas importante sa atin kung ano ang nararamdaman natin tungkol dito, at dito nagiging malakas ang emotion. Halimbawa, may taong nagsabi sa iyo ng isang bagay na eksaktong gusto mong marinig. Kahit wala pa siyang sapat na ebidensya, pwedeng mas madali mo siyang paniwalaan dahil tugma sa nararamdaman mo. Pero kung may ibang taong magbibigay sa iyo ng facts na hindi mo gustong marinig, kahit tama pa ang mga yon, pwedeng mas mahirap para sa iyo na tanggapin. Ganito gumagana ang emotion kapag malakas ang nararamdaman natin, takot, galit, excitement, pag-asa, o admiration. Naapektuhan nito kung paano natin tinitingnan ang isang sitwasyon. Hindi ibig sabihin na nawawala ang logic. Pero mas nagiging mahirap gamitin ang logic kapag mataas ang emotion. At kapag naging personal na ang isang paniniwala, mas lumalakas pa ito. Halimbawa, kung matagal ka nang naniniwala sa isang leader, isang grupo, o isang idea, hindi mo na lang pinoprotektahan ang idea. Pakiramdam mo, pinoprotektahan mo na rin ang sarili mong identity. Kaya kapag may kumwestiyon sa paniniwala mo, pwede mong maramdaman na parang ikaw mismo ang inaatake. At imbes na tanungin kung tama ba o mali ang sinasabi ng kabilang side, ang unang reaksyon mo ay ipagtanggol ang pinaniniwalaan mo. Dito nagiging napakalakas ang Law 27 dahil kapag nakuha ng isang tao ang emosyon mo, mas madali niyang maimpluwensyahan ang desisyon mo. Hindi niya kailangang patunayan ang lahat gamit ang logic. Kailangan lang niyang makagawa ng mensaheng tumatama sa nararamdaman mo. Kaya magandang tandaan ito, kapag malakas ang emotion, huwag agad magdesisyon. Huminto ka muna at tanungin ang sarili mo. Naniniwala ba ako dito dahil may sapat na dahilan o dahil gusto ko lang marinig na tama ito? Dahil minsan, hindi naman talaga ang katotohanan ang hinahanap natin. Ang hinahanap natin ay isang bagay na magpaparamdam sa atin na magiging okay ang lahat. Modern examples. Kung iisipin mo, hindi lang naman nangyayari ang Law 27 sa mga lumang kwento tungkol sa mga leader o grupo. Makikita mo rin ito ngayon, halos araw-araw, lalo na sa social media. Halimbawa, may isang influencer na paulit-ulit na nagsasabi na alam niya kung paano mababago ang buhay mo. May simple formula siya, may sariling paraan ng pagsasalita. At may mga taong laging nagko-comment na, totoo ito, gumana sa akin, at ito talaga ang kailangan ko. Habang dumarami ang naniniwala sa kanya, mas lumalaki rin ang influence niya. Makikita mo rin ito sa mga self-help community. May mga taong naghahanap ng motivation, direction, o bagong simula. Kapag may isang figure na nagbibigay sa kanila ng malinaw na goal at pinaparamdam na bahagi sila ng isang grupo, mas nagiging loyal sila sa community na yon. Isa pang magandang halimbawa ay ang fandom. Kapag sobrang hanga ang isang tao sa isang celebrity, athlete, o content creator, hindi na lang simpleng paghanga ang nangyayari. Nagiging bahagi na ito ng identity niya. Kaya kapag may pumuna sa taong hinahangaan niya, pwedeng personal na rin niyang maramdaman ang criticism. Makikita rin ito sa mga brand. May mga brand na hindi lang nagbebenta ng produkto, nagbebenta sila ng lifestyle. Halimbawa, hindi lang basta sasabihin na, bilhin mo ito, kundi ipaparamdam nila na ito ang klase ng taong gusto mong maging. Kapag naniwala ang customer sa idea na yon, mas malaki ang chance na maging loyal siya sa brand. At syempre, makikita rin natin ito sa politics. May mga leader na hindi lang nangangako ng mga konkretong bagay. Gumagawa sila ng malaking kwento tungkol sa kinabukasan, tungkol sa pagbabago, tungkol sa kung sino ang dapat sisihin, at kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Kapag tumama ang kwentong iyon sa emosyon ng mga tao, napakalakas ng epekto nito. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng influencer, fandom, brand, o leader ay gumagamit ng manipulation. Ang punto ng Law 27 ay ipinapakita nito kung gaano kalakas ang isang paniniwala kapag naging bahagi na ito ng identity ng isang tao.
At kapag alam mo na ito, mas madali mong mapapansin kung may isang taong nagbibigay sa'yo ng impormasyon o kung sinusubukan kanyang bigyan ng isang paniniwalang susundan mo. Ang dark side ng Law 27. Dito nagiging delikado ang Law 27 dahil ang pangangailangan ng tao na maniwala, umasa at magkaroon ng direksyon pwedeng gamitin ng isang tao para manipulahin sila. Isipin mo ang isang taong dumadaan sa malaking problema, nalilito siya, nawawalan ng pag-asa, at gusto lang niyang makahanap ng sagot. Tapos may dumating na taong nagsabing, "Alam ko kung ano ang kailangan mong gawin." Sa ganitong sitwasyon, mas madali kang kumapit sa taong nagbibigay sa iyo ng kasiguraduhan, lalo na kung wala ka ng ibang mapagkukunan ng direksyon. At kapag nakuha na niya ang tiwala mo, pwede niyang unti-unting baguhin ang paraan ng pag-iisip mo. Sa una, simpleng advice lang. Pagkatapos, gusto niyang sundin mo ang kanyang paraan. Hanggang sa dumating sa punto na kapag may sinabi siyang mali, hindi mo na ito kinu-question. Mas nagiging delikado kapag sinimulan kanyang ilayo sa ibang tao. Sasabihin niyang, hindi ka nila naiintindihan. O kaya, sila ang dahilan kung bakit hindi ka umuunlad. Sa ganitong paraan, unti-unting nababawasan ang tiwala mo sa ibang tao at mas lalo kang kumakapit sa kanya. Maaari ring magkaroon ng mindset na, kami laban sa kanila. Kapag nangyari ito, ang sino mang hindi sang-ayon sa grupo ay agad nagiging kalaban. Kahit may valid na criticism, pwede itong baliwalain dahil mas mahalaga na ang loyalty kaysa sa katotohanan. At dito mo makikita ang pinakamapanganib na bahagi ng Law 27. Kapag ang isang tao ay sobrang nakakabit na sa isang paniniwala, hindi na niya kailangang utusan para ipagtanggol yon. Siya na mismo ang gagawa. Siya na mismo ang makikipagtalo. Siya na mismo ang manghihikayat sa iba. Kaya hindi masama ang magkaroon ng paniniwala, hindi rin masama ang humanga sa isang leader, influencer, o community. Ang problema ay kapag dumating ka sa punto na hindi mo na kayang magtanong. Dahil sa sandaling hindi ka na pwedeng magtanong, hindi na lang paniniwala ang hawak mo. Pwede nang hawak ng ibang tao ang paraan ng pag-iisip mo. Red flags, paano mo malalaman na minamanipula ka? Pero paano mo malalaman kung ang isang tao ay talagang may magandang mensahe o ginagamit lang niya ang paniniwala mo para kontrolin ka? Unang red flag, kapag sinasabi niyang siya lang ang may tamang sagot, kapag lagi niyang ipinaparamdam na lahat ng ibang tao ay mali at siya lang ang dapat mong pakinggan, mag-ingat ka. Ang taong may magandang intensyon ay hindi matatakot kapag nagtanong ka. Pangalawa, kapag ayaw niyang nagtatanong ka. Kapag sinabi mong, bakit? At ang sagot niya ay, huwag ka nang magtanong, magtiwala ka lang. Malaking warning sign iyon. Ang tiwala ay hindi dapat nangangahulugan na kailangan mong isuko ang sarili mong pag-iisip. Pangatlo, kapag ginagamit niya ang takot para mapanatili kang loyal. Halimbawa, sinasabihan kang may mangyayaring masama kapag umalis ka, or kapag hindi mo sinunod ang sinasabi niya. Kapag ang takot na mawala siya ang dahilan kung bakit ka nananatili, hindi na healthy ang influence. Pang-apat, kapag unti-unti kanyang inilalayo sa ibang tao. Kapag sinasabi niyang hindi mo dapat pakinggan ang pamilya mo, mga kaibigan mo, o kahit sinong kumukontra sa kanya, tanungin mo kung bakit. Dahil kapag ikaw lang ang pinapakinggan mo, mas madali kang kontrolin. At panglima, kapag ang loyalty ay mas mahalaga na kaysa sa katotohanan. Kapag mali ang isang tao pero ipinagtatanggol mo pa rin dahil ayaw mong aminin na mali siya, maaaring hindi na logic ang pinanghahawakan mo, loyalty na lang. Kaya kapag may taong nagbibigay sa iyo ng inspirasyon, motivation, o direksyon, huwag agad isipin na masama ang influence niya. Tanungin mo lang ang sarili mo, may kalayaan pa ba akong mag-isip at tumanggi? Dahil ang tunay na influence ay hindi nangangailangan na alisin mo ang sarili mong isip. Kapag kailangan mong isuko ang judgment mo para manatiling loyal, doon mo kailangang mag-ingat. Important lesson. Ang pinakamahalagang lesson sa Law 27 ay simple lang. Huwag mong basta ibigay sa ibang tao ang kakayahan nilang mag-isip para sa'yo. Normal lang na humanga tayo sa isang tao. Normal lang na magkaroon tayo ng mentor, leader, o isang taong tinitingnan nating inspirasyon. Wala namang masama doon. Ang problema ay kapag umabot sa punto na lahat ng sinasabi niya, automatic mo nang pinaniniwalaan. Kahit gaano mo kagusto o karespeto ang isang tao, pwede pa rin siyang magkamali, pwede siyang magkaroon ng maling impormasyon, at pwede ring may pagkakataon na hindi niya alam ang buong kwento. Kaya mahalagang matutunan mong magtanong. Hindi ibig sabihin na dahil nagtanong ka, wala ka ng respeto sa isang tao. Sa katunayan, minsan ang pagtatanong ang paraan para malaman mo kung talagang tama ang pinaniniwalaan mo. At tandaan mo rin, hindi lahat ng taong nagbibigay sa iyo ng pag-asa ay may masamang intensyon. May mga taong talagang gusto kang tulungan. Pero dapat alam mo pa rin kung saan nagtatapos ang influence ng ibang tao at kung saan nagsisimula ang sarili mong desisyon. Dahil sa huli, pwedeng maraming tao ang magbigay sa iyo ng advice, motivation, at direksyon. Pero ikaw pa rin ang kailangang magdesisyon kung ano ang paniniwalaan mo. Makinig ka sa iba, pero huwag mong isuko ang sarili mong isip.
Ang pinakamapanganib na manipulator. Ang pinakamapanganib na manipulator ay hindi yung taong laging naguutos sa'yo. Hindi rin yung taong tahasang nananakot. Mas delikado yung taong kayang baguhin ang paraan ng pag-iisip mo hanggang sa dumating sa puntong ikaw na mismo ang gumagawa ng gusto niya. Hindi niya kailangang sabihin na, sumunod ka sa akin. Sa halip, bibigyan ka niya ng isang idea na gusto mong paniwalaan. Bibigyan ka niya ng dahilan para manatili. Bibigyan ka niya ng pag-asa na baka sa kanya mo makita ang sagot na matagal mo nang hinahanap. At habang tumatagal, mas nagiging bahagi ng buhay mo ang paniniwalang iyon. Hanggang sa hindi mo na napapansin na kapag may desisyon ka, iniisip mo muna kung ano ang sasabihin niya. Kapag may kumontra sa kanya, automatic mo siyang ipinagtatanggol. At kapag may nagsabing baka mali siya, ikaw pa ang unang magagalit. Diyan mo makikita kung gaano kalakas ang Law 27. Kapag nakuha na ng isang tao ang paniniwala mo, hindi ka na niya kailangang kontrolin. Ang paniniwala mo na mismo ang kumokontrol sa mga desisyon mo. At yun ang tunay na power, hindi yung kaya mong utusan ng isang tao, kundi yung kaya mong gawin siyang sumunod nang hindi niya nararamdaman na sumusunod siya. Sa huli, ipinapakita ng Law 27 kung gaano kalakas ang pangangailangan ng tao na magkaroon ng paniniwala. Kapag may taong nagbibigay sa atin ng direksyon, pag-asa, at pakiramdam na kabilang tayo sa isang bagay, mas madali natin siyang pagkatiwalaan. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong maging mapagduda sa lahat. Ang mahalaga, alam mo kung kailan ka nakikinig dahil may sense ang sinasabi ng isang tao. At kung kailan ka sumusunod dahil ayaw mong mawalan ng isang bagay na pinaniniwalaan mo. Dahil madaling maniwala kapag maganda ang sinasabi sa atin. Mas mahirap huminto at tanungin ang sarili natin, tama ba talaga ito o gusto ko lang na maging tama ito? Kaya gamitin mo ang Law 27 hindi para manipulahin ang ibang tao, kundi para mas maintindihan kung paano gumagana ang influence. Dahil kapag alam mo kung paano naaapektuhan ng paniniwala ang isang tao, mas madali mong mapoprotektahan ang sarili mong pag-iisip. Makinig ka, matuto ka, maniwala kung may dahilan para maniwala, pero huwag mong ibigay sa ibang tao ang karapatan na mag-isip para sa'yo.